Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Erwin Tulfo iginiit na naghihintay lang siya ng tawag sa umuugong na bagong kudita sa Senado. Usap-usapan ngayon ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo matapos siyang matanong kaugnay ng umuugong na posibilidad ng panibagong pagbabago umano sa liderato ng Senado. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid nitong Biyernes, sinabi ni Tulfo, "We will just wait if somebody will call us na saan ka ba? Dito ka ba o doon?" Ayon pa kay Tulfo, manipis umano ang lamang ng kasalukuyang majority block, kaya posible pa ring magkaroon ng pagbabago sa numbers. Sobrang nipis ng Senate majority kaya maaaring mag-shift. The Senate majority is very slim, so things could still shift. Matatanda nang nitong Lunes, Mayo 11, formal na nahalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 na boto at mapalitan si dating Senate President Tito Soto. Okay. So, si SP Cayetano mismo ang nagkumpirma, I think kahapon na press conference, na gumagalaw talaga ang majority. Gumagalaw ang minority para makakuha sila ng kasamahan ng majority para bumaliktad. So, is this possible? Yes, I agree. Anytime, anything can happen. Kasi maraming natatakot ngayon yung gustong mapatalsik talaga si VP Sara through impeachment. Gagawa yan ng paraan para magbago ang liderato ng Senado. Kasi with Senate President Cayetano presiding the impeachment trial, wala na. Tapos ng boxing. Dapat, kung gusto nilang may pag-asa, maagaw nila ang leadership. Soto ulit. Mayroon ding nagsasabi na kahit hindi si Soto na daw ang patakbuhin. Parang Sobiri. Sino ba yung nag-post? Kasi si Soto parang wala ng pag-asa na makabawi. So kung si Sobiri, baka may pag-asa nga. Kasi si Sobiri nasa independent. Dalawa sila ni GBRC to. So kung ang iluluklok nila ay si Sobiri, may dagdag na itong dalawang independent, 11 na. Kasi kung si Soto pa rin ang paupuin, palagay ko malabo. Yung dalawang independent, kung si Soto man lang ang maupo, hindi na yon sasama sa grupo ni Soto. But kung ang compromise is Sobiri, ang manok natin na Senate President, pwede. So, kailangan pa nilang kumuha ng dalawa doon sa majority 13. At yung mga nababasa kong post, ang tinatakot daw ay si Joel Villanueva. Kaya lang, knowing the character of Senator Villanueva, hindi nila kayang takutin yan. May paninindigan sa obserbasyon ko, opinion ko, may paninindigan si Senator Villanueva. Naniniwala ako na hindi siya involved dyan sa flood control na anomalya. Kasi yung party list nila is SIBAC, anti-corruption yun.
nananalo sila sa plataforma na labanan ng korupsyon. Tapos, magiging kasapi sa korupsyon sa noon. Ano lang yan, political persecution, yung mga ikinakaso sa kanya. Kaya, hindi ako naniniwala matibay ang pundasyon ni Senator Joel Villanueva dahil naniniwala ko na siya isang senador na may takot sa Diyos. Kaya hindi nila kayang kunin si Senator Joel Villanueva. Yung takot-takotin, wala. Lalo na si Jinggoy at saka si Jinggoy, veterano na yan. Nakulong na nun. Pinalabas ata ni Tatay Digong. Kaya malaking utang na loob ni Jinggoy kay Tatay Digong natin. Kaya hindi rin nila kayang takutin si Jinggoy. SP Escudero, dating SP Escudero, lalo na. Abogado yan eh. Kaya kahit makuha nila itong minority ngayon, makuha nila si Zubiri at Ehersito, saan sila kukuha ng another two? Doon sa apat na bumaliktad. Si Cayetano, never nababaliktad yan dahil kapatid niya yung Senate President. Si Lauren Legarda, nagsalita na rin siya ng pinal. Mabigat. Wala na. Do not question my vote. Sabi niya, huwag niyo nang questionin. Bakit ako bumoto kay SP Cayetano? I have my personal reasons. Ano yung personal reasons? Hindi niya binanggit. But ako, naintindihan ko yung anak niya. Kailangan niyang proteksyonan yung anak niya. Pero so hindi niya maproteksyonan kung nasa grupos niya, grupo ni Soto, dahil si Soto kakampi ng Marcos Jr. na nang umiipit sa kanyang anak. Kaya Cayetano and Pia hindi nila kaya. Magkapatid na bilyar, lalo na. Kaya although there is possibility, kailang ipagdasal natin. Ako, natutuwa ako at nangyari ang kudita. Tawag ko dyan is God's providence o God's intervention, yung pagpalit ng leadership sa Senado. Dahil magkakaroon na tayo ng masusing investigasyon sa flood control. Plus, patas na trial sa impeachment ni VP Sara. It's God's intervention. Kaya walang makakapigil pag Diyos na ang gumalaw. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni si Angkol mataga ano gyero nga magatop na siya sa iyang balay. So dito lagi ang balay mo nag. So nahuman nagyod ang balay. So human nagyod og atop. So nindot na kaayo. Imo na to day. Imo na to. Nahuman man to. So nindot na gyud kaayo ang yang balay kay nahuman na. So unsa ang imong masulti nga nahuman na gyud ang imong gipatindog nga balay nga natagaan ka giyero?
nagpasalamat ko sa Ginoo kay natagaan ko yero. Salamat gid kay sa nag-sponsor. Kay kung wala ang tabang dili gyud ko makabalay. Nanginaot ko nga dagan pa ang matabangan nga sama nako nga nakabalay. Oh, nakabalay na ka. So pila na ka tuig aya pa ka nakabalay? 2 years na. So 3 years na siya aya pa nakabalay. So nindot na kay ang balay. So nagpasalamat siya sa nagatanaw sa video o labi na sa Ginoo o sa nag-sponsor. Sige, salamat.